Mga kaubayan, sa oras na ito ay nandito po ako sa lugar ng ating mga kapatid na katutubo dito sa kabundukan mga kaubayan. At ako po ay gumagala dito sa gubat. At una ko pong napansin, ito mga kaubayan, ang dami oh. Ang daming bunga ng kasoy. Oh, hinog na po ito. Kukuha ako nito mamaya at ulamin ko. Itong kasoy na ito mga kaubayan ay lingid sa ating kaalaman. Itong kasoy na ito, itong talbos ng kasoy na ito ay napakalaki po na napakabisa po na panggamot sa diabetic. Itong talbos ng kasoy. At itong bunga niya naman po mga kaubayan ay masarap na ulam po ito. Kinakamatisan. At itong bunga niya din po na ito mga kaubayan ay pwede pong gawing alak yan. Yan yung bunga ng talbos ng kasoy. Kaya wag po nating baliwalain ang kakayahan ng talbos ng kasoy mga kaubayan. Maliban po sa balat ng kasoy mga kaubayan ay pwede din pong inumin yung balat ng kasoy sa mga diabetic po mga kaubayan para din po sa talbos. Itong talbos po ng kasoy ay kinakain po para sa diabetic mga kaubayan. Kaya wag po nating baliwalain ang kakayahan ng talbos ng kasoy. Dito sa kagubatan mga kaubayan, tignan po natin, tignan nyo po, yun ang dami po. Napakarami pong pinyang native, ayun po. Pinyang native po yan mga kaubayan, ang dami po. Ang pinyang native na yan mga kaubayan ay napakabisa po na panggamot sa sakit na pasma, yung nabibinat po. Tandaan po natin mga kaubayan, yung dahon ng pinyang native na yan, ayan po, yung mga pinyang native na yan, yung dahon ng pinyang native na yan, ang proseso po ng paggamit niyan, iniihaw po yan, iniihaw po. Ngayon pag nabinat ka po o napasma at masasakit po ang iyong katawan, iniihaw mo po yon, tapos pinipitpit at ipinapahid mo po sa buo mong katawan na mainit-init po. Yung po matatanggal po yung pananakit ng katawan natin. At yung talbos naman po ng pinyang native na yan mga kaubayan ay linalaga po yan at iniinom para po sa mga nabinat at napasma. Kaya tandaan po natin mga kaubayan, kung may pananim po tayo na pinyang native, ay wag po nating baliwalain yan. Wag po nating papatayin kasi ang dami pong benepisyong nakukuha dyan sa pinyang native na yan. Katulad ng mga pinyang native na ito po ay gamot na ng mga katutubo ng ating mga kapatid na aitas. Gamot na po nila yan at yan po ay kinakain pa po yung bunga niyan. Katulad niya may mga bunga po. Kaya hindi po nila pinapatay yung pinyang native na yan. Inalagaan po nila. Nagkalat po dito sa kabundukan yan. Yung pinyang native na yan mga kaubayan. Kaya kung meron po may sakit sa kanila na nabinat, napasma, kasi kadalasan sa mga katutubo ay mag-uuling po yan. Mabibigat pong trabaho nila kaya hindi po maiwasan ang mabinat at mapasma. Yan po ang iginagamot nila sa kanilang karamdaman. Pag ang karamdaman po nila mga kaubayan ay binat at pasma po. Ayan, pinyang native po. Pag igagala po natin ang ating camera mga kaubayan ay napakarami pong saging dito sa kagubatan. Kaya tangkilikin po natin ang mga produkto ng ating mga kapatid na katutubo. Katulad po nito mga kaubayan, nagkalat po dito yung gamot na hagunoy. Ito po, bungalngal kung tawagin. Ito, napakabisa po ito sa sakit ng tiyan. Sakit ng tiyan at saka yung GERD, yung gastric acid, mabisa po ito. Ang proseso naman ng paggamit nito mga kaubayan, itong bungalngal na ito, ang tawag po namin dito bungalngal. Ang proseso po ng paggamit nito ay hinuhugasan pong maigi ito. Tapos po kinakatas po yan. Pag nakatas na po yan ng mga isang kutsara,
o 2 kutsara, ayan po ay iniinom po mga kaubayan. Ito po, huwag po natin baliwalain ang kakayahan ng halamang gamot na ito na kung tawagin ng iba ay hagunoy. Sa amin naman po, kung tawagin po namin ito ay bungalngal po mga kaubayan. Ito po, marami po dito nagkalat. Kaya ang ating mga kapatid na katutubo ay hindi po nila problema ang mga halamang gamot dahil marami po dito sa kanila ang mga halamang gamot mga kababayan. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.